I wanna be the very best that no one ever was. Begin Okay, na sige. tayo. Huwag lang ako kakabahan. Okay lang, ikakat yan ni Jeff. Sige na. Okay na. So, welcome to our interview session, Mr. Belin. We are the group one, and first of all, thank you for accepting our invitation. So don't hesitate na maging comfortable in sharing your thoughts and experience po. Feel free to share anything that answers our questions. So before we proceed with our interview questions, how are you feeling today naman? Ngayon, okay naman. Nakapag-peka tayo sa matagal-tagal na pag-work in cruise ship. Okay, so now let me call on Mr. Dalde to start the interview proper po. Hello po, good evening po si JC. Ayan. Thank you po for accepting our invitation po as our representative po na mag-teach sa amin or um, na-interviewin po namin for this activity. Ayan. So first po, ayan, let me know something about you lang po. Ayan. So can you tell us your name, age, address, educational attainment, alma mater, family, company position in the company, and ilang taon na po kayo sa inyong profession? Good evening. My name is Giancarlo Buli. And then 29 years old, living at St. Joseph 7, Cubao, Laguna. And then, nag-take ako ng course na Bachelor of Science. And then, nag-aral ako sa Asia Tech College of Santa Rosa. Bali, panganay ako sa nagkakapatid. Then, apat kami. And then, yun. My company is P&O UK. Bali, ano siya, UK company siya, cruise ship. And then, may position na hotel assistant. And then, 1 year pa lang ako doon. 1 year pa lang. And then, this coming October, kasama pa ulit tayo. Okay, thank you po for for introducing yourself po to us. Ayan. Next question naman po, how did you become a cruise professional po? Can you narrate the story from your humble beginnings up to the present po? Nag-start ako as a restaurant waiter. 4 years ako doon, tapos ginamit ko yun as a stepping stone para makapag-apply sa cruise ship. And then after a year, after magsunog ng kilay, Ayan po. Okay. So next question po. What was the training po na you underwent before working po dun sa cruise ship? And ano po yung pinaka mas importante na document na need nyo pong ma-undergo na process before po kayo actually mag-work sa ship? unang-una gusto niyo mag-apply na cruise ship, unang-una kailangan ng passport, and then susunod is kailangan na seaman's book. Bali yung seaman's book yung pinaka kailangan doon, and then passport. And then meron kayong mga kukunin na training like basic training, and then SDSD, and then nasa loob ng basic training kung paano kayo mag-handle ng fire, then mga like injury, paano kayo magse-settle ng mga emergency situation. Pag on board na kayo, continuous pa rin yung training, binibigyan kayo ng training. Like, every cruise, nag-drill kayo, para in case of emergency, meron kayo alam or knowledge.
Ayun po. Bale, mga ilang years po kayo nag-training before, ayun po, Siguro, nag-actual work na po inabot kayo? ako, inabot ako ng, siguro inabot 1 year. Hindi naman siya almost 1 year. Kasi putol-putol yun. Kasi nag-work din ako that time. Parang 4 or 4 na training yung ginawa ko bago ako bago ko makompleto yung requirements ng mga kailangan ko. Okay po. Thank you po for answering. Next question po, since 1 year na po kayo nagtatrabaho, what are the advantages and disadvantages po dun sa pag-work sa isang cruise ship? Yun. Umpisa muna tayo sa advantage. Yung advantage din is like libre yung mga food. Libre yung food, libre yung wala kayong binabayaran na upa or like that. Kuryente, tubig, mga ganun. Tapos, pwede rin kayong makagamit ng mga facilities ng barko like mga gym, mga spa, mga swimming pool, mga ganun. And then, pinakamaganda doon, pag nasa isang port kayo, nakakalabas kayo, nakakagala kayo, nakakain kayo ng mga different food na nasa ibang bansa. At yun, punta naman tayo sa disadvantage. Yan lang, sa internet, may time na mahina yung internet. Tapos, ang pinakamahirap pa doon is binabayaran yung internet. Tapos, ang pinaka kalaban niya din doon is yung safety. Tapos, different nationality yung makakasama niyo. Iba't ibang ugali. Yun. Tapos, nag-work kayo ng 11 hours. Tapos, no day off yun. Yun lang din yung mga disadvantage pag nag-work kayo sa Okay, hi Sir JC. Next question po is, bago po kayo mag-barko, sino po yung mga tao na that influences you to para po mag-barko? Unang-una yung syempre yung family ko. Sila yung nag-influence sa akin. Pag-barko ako, yung mga susunod yung mga friends ko. Kasi halos ng mga friends ko is nag-work na rin sila sa ibang cruise ship. Then na-influence nila ako mag-barko rin. And then, siyempre si God. Galing niya rin yung umulang sa akin. Na maging malakas sa katake natin. Next question po. So 1 year niyo po na pag-work sa cruise, what are your greatest achievements po in your profession? Great. Pero para sa akin yung lang, nabibigay mo yung needs ng family mo. Nakukuha mo yung mga gusto mo, nabibigay mo yung mga gusto mo kasi yun lang din naman yung pay mo para sa sarili mo kasi nagsikap mo. So, yun lang siguro, yun lang achievement ko pa ngayon. Kasi next contract, pag-implemented for the business. So, hello po ulit. Rinig po. Hello. Narinig. So, ayun po. For the next question, what were the most difficult times in your career and how were you able to overcome these tough times po? Ulit nga po ulit ng tanong. What were the most difficult times in your career and paano nyo po na-overcome yung mga difficult times na yun?
Yung pinaka mahirap is lang yun nga yung makikipagtrabaho ka sa ibang lahi. Kasi may times na ikaw hardworking ka, sila hindi sila hardworking. Lalo na yung mga amo mo, ibang lahi. Siyempre, na minsan na hard time ka. Ang gagawin mo lang, gawin mo lang kung ano yung kaya mo. Mag-work ka lang kung ano yung kaya mong ibigay, kung ano ka talaga. And then, mapapansin naman ng taas yun kung gaano ka kasipag. Ganun. Okay, sir. Next question po. How is it working in a multicultural industry? Yun, no? Wait lang. Kasi kung nag-work ka sa ganun industry, kailangan mo lang talaga magtiyaga. Kailangan mo magtiyaga, kailangan mo kailangan mo magtiyaga, kailangan mo magtiis na matatapos mo yung kontrata mo, ganun. Siyempre kailangan mo ng sipag ka. Sipag na pagtrabaho. Tama ba? Okay, sir. In Ano terms po, sir? of multicultural industry po, ano po? Ano yun, di ba? Yung iba't multi. How is it like working with other Nationalities. yes po. Yun. Like I said before, no? Kung meron namang okay, meron namang mababait, meron ding okay. Kasi syempre iba't ibang lahi kayo. Iba't ibang ugali, iba't ibang paniniwala, syempre. Tapos, syempre, may iba't ibang religion din doon. Kaya kailangan mo mamimili ka ng mga sasabihin din. Kasi napaka-importante. Sa barko, meron kasi doon, meron to respect talaga. At may nasabi ka or hindi kayo nagtalo kayo. May chance na mag-replica or magkaroon kayo na disciplinary dahil sa words na sinasabi. Kaya, kung nag-work ka sa iba't lahi, kailangan naman makibagay ka, malawak yung pag-unawa mo sa kanila. So, for the next question po, what's your formula for success? Formula, yun lang. Lagi nyo lang galingan. Gawin nyo lang lagi yung tama. Lagi ko sinasabi, hindi yung tawa, gawin yung best nyo. Hindi, huwag kayo makakalimot. Lagi magdasal. Then, kung may mga pangarap na kayo, lagyan nyo ng gawa. Kasi, mas maganda yun. Na gagawin niyo yung pangarap niyo. Yun po. Next question po is, how did you cope with your homesick? Or ano po yung ginagawa niyo kapag na-homesick po kayo? Ayun, no? Pag na-homesick ako doon, nung first time mo, syempre, makukulong ka lang sa kwarto mo, mahiga ka lang, iyak ka. Pero, pinaka-the best steps, yung still communicate with your family. And then, always pray to God. And then, tsaka, pakisalamuha kayo sa ibang tao. Gaya nung pag may party kayo, sumali kayo doon.
para yung isip nyo nababaling na di-distract. Hindi yung moment na to kayo. Ganun lang naman ginawa ko that time. Pero hindi siya mawawala kasi halos nung pauwi na ako, na-homesick pa rin ako kasi syempre na-miss ko yung family. Lalo nang pauwi na. Next question po is, ano pong mabibigay niyong advice sa mga gusto pong mag-cruise? Gusto ko lang ibigay na advice. Yun lang. Tawag dito. Ano kayo, kung magpangarap kayo ng mataas. Mataas na yung pangarap, tuparin nyo hanggang sa makamit nyo. Huwag kayo mawawala ng pag-asa kahit ma-fail kayo, hindi kayo matanggap, try and try, and then ibibigay naman ni Lord yung para sa atin. Yun lang, huwag kayo susuko. Try lang ng try. The next question naman po, nakaranas po ba kayo ng malalaking alon or mga bagyo po during your work po? Sa Baguio, hindi pa totally kasi naglilinis kami pag medyo may bagyo. And then sa mga naman, sa alon, meron. Sobrang maalon siya, halos maglalakad ka ng nakatagilid ka or like natutulog ka para pang binuduyan, ganyan. Sanayin nyo lang yung ganun. If hindi nyo talaga kaya, pwede naman kayo uminom ng mga sisik tablet kasi meron namang pinoprovide si company na gano'n kung hindi nyo talaga kaya. Tapos, pag may mga nararamdaman naman kayo na gano'n, pwede naman kayo magpaalam para magpahinga. Kasi napaka-importante rin syempre ng health dun sa company. Then last question po, how can you motivate tourism students like us to sail with you in the near future? Yun lang. Yun, sinasabi ko sa inyo. Patuloy nyo lang kung ano yung ginagawa nyo. And then, magsikap kayo, mag-aral kayo mabuti. Hindi. Actually, sa barko naman, kahit di kayo graduate, okay lang. Kasi more on experience sila nag-base. Pero, kung maaari, makapagtapos kayo, tapusin yung pag-aaral. May chance kayo, kung fresh graduate kayo, try nyo na rin agad mag-apply. Kung di talaga kayo siniswerte naman, pwede kayong mag-work muna like 2 years. Yun. After nun, pwede na kayong mag-apply kung anong gusto yung position. Marami naman marami namang position na pwede kayo dyan. Yun lang. Basta galingan nyo lang lalo. Tuparin nyo yung pangarap. Right, thank you so much po Sir JC for sharing your cruise experience po as a cruise professional po in the cruise tourism industry. Ayan. We assure you that someday kahit isa po sa amin, ayan, makasama niyo po sa inyong cruise line industry. Ayan. Hopefully, sana lahat kayo maka-work po rin, syempre. Opo, ayun kasi ang dami pong opportunities na meron sa cruise line. Yan, sa aming mga tourism student. Yeah. Napakarami. Try lang kayo ng try. Natay ko kayo. Okay po. So, for our token of appreciation, ayan. So, Miss Elaine will send the e-certificate na po once na mapirmahan po siya ni Sir Hernan po, yung aming advisor. Elaine, tama, di ba?
Ayan. So, thank you po for having us. Ayan. And we hope that, ayun nga po, magkita-kita tayo sa barko. Thank you po. Yung iba po, may other questions pa po. If wala na po, can we have a photo op po? Ayan. Teacher po tayo since we only have 1.5 minutes left in this Zoom meet. Ay, Ayan. okay Elaine, lang po, can you i-stop please ko na screen? yung recording. Okay. So, welcome to our interview session, Mr. Belin. We are the group one, and first of all, thank you for accepting our invitation. So, don't hesitate na maging comfortable in sharing your thoughts and experience po. Feel free to share anything that answers our questions. So, before we proceed with our interview questions, how are you feeling today naman? Ngayon, okay naman. Nakapagpahinga tayo sa matagal-tagal na pag-work in cruise ship. Okay, so now let me call on Mr. Dalde to start the interview proper po. Hello po, good evening po si JC. Ayan. Thank you po for accepting our invitation po as our representative po na mag-teach sa amin or na-interviewin po namin for this activity. Ayan. So first po, ayan, let me know something about you lang po. Ayan. So, can you tell us your name, age, address, educational attainment, alma mater, family, company position in the company, and ilang taon na po kayo sa inyong profession? Good evening. My name is Giancarlo Buli, and then 29 years old, living at St. Joseph 7, Buyo, Laguna. And then, nag-take ako ng course na Bachelor of Science. And then, nag-aral ako sa Asia Tech College of Santa Rosa. Bali, panganay ako sa nagkakapatid. Then, apat kami. And then, yun. My company is P&O UK. Bali, ano siya, UK company siya, cruise ship. And then, may position na hotel assistant. And then, 1 year pa lang ako doon. 1 year pa lang. And then, this coming October, San Paulo tayo. Okay, thank you po for introducing yourself po to us. Ayan. Next question naman po, how did you become a cruise professional po? Can you narrate the story from your humble beginnings up to the present po? Nag-start ako as a restaurant waiter. 4 years ako doon, tapos ginamit ko yun as a stepping stone para makapag-apply sa cruise ship. And then after a year, after magsunog ng kilay, Ayan po. Okay. So next question po. What was the training po na you underwent before working po dun sa cruise ship, and ano po yung pinaka mas importante na document na need niyo pong ma-undergo na process before po kayo actually mag-work sa cruise ship? unang-una pag gusto niyo mag-apply na cruise ship, unang-una kailangan passport, and then susunod is kailangan na seaman's book. Bali yung seaman's book yung pinaka kailangan doon, and then passport, and then meron kayong mga kukunin na training like basic training, and then SDSD, and then nasa loob ng basic training kung paano kayo mag-handle ng fire, then mga like injury, paano kayo magsesettle ng mga emergency situation.
pag on board na kayo, continuous pa rin yung training. Bibigyan kayo ng training. Like, every cruise, nag-drill kayo para in case of emergency, meron kayo alam or knowledge. Ayun po. Bale, mga ilang years po kayo nag-training before, ayun po, nag-actual work na po kayo? Inabot ako ng siguro inabot 1 year. Hindi naman siya almost 1 year. Kasi putol-putol yun. Kasi nag-work din ako that time. Parang 4 or 4 na training yung ginawa ko bago ko makompleto yung requirements na mga kailangan ko. Okay po. Thank you po for answering. Next question po, since 1 year na po kayo nagtatrabaho, what are the advantages and disadvantages po dun sa pag-work sa isang cruise ship? Yan. Umpisa muna tayo sa advantage. Yung advantage din is like libre yung mga food. Libre yung food. Libre yung wala kayong pinabayaran na upa or like that. Kuryente, tubig, mga ganun. Tapos, pwede rin kayong makagamit ng mga facilities ng barko like mga gym, mga spa, mga swimming pool, mga ganun. And then, pinakamaganda doon, pag nasa isang port kayo, nakakalabas kayo, nakakagala kayo, nakakain kayo ng mga different food na nasa ibang bansa. At yun, punta naman tayo sa disadvantage. Yun lang, sa internet, may time na mahina yung internet. Tapos, ang pinakamahirap pa doon is pinabayaran yung internet. Tapos, ang kalaban niya din doon is yung secret. Tapos, different nationality yung makakasama niyo. Iba't ibang ugali. Yun. Tapos, nag-work tayo ng 11 hours. Tapos, no-day off yun. Yun lang din yung mga disadvantage pag nag-work tayo sa app. Okay, hi Sir JC. Next question po is, bago po kayo mag-barko, sino po yung mga tao na that influences you para po mag-barko? Unang-una yung siyempre yung family ko. Sila yung nag-influence sa akin. Mapag-barko ako, yung mga susunod yung mga friends ko. Kasi halos ng mga friends ko is nag-work na rin sila sa ibang cruise ship. Kaya na-influence nila ako ng barko rin. And then siyempre si God. Sabi ko siya rin yung umulang sa akin na maging malakas sa katake natin. Next question po. So 1 year niyo po na pag-work sa cruise, what are your greatest achievements po in your profession? Great. Pero para sa akin yung lang, nabibigay mo yung needs ng family mo. Nakukuha mo yung mga gusto mo, nabibigay mo yung mga gusto mo kasi yun lang din naman yung pay mo para sa sarili mo kasi nagsikap mo. So, yun lang siguro, yun ang achievement ko pa ngayon. Kasi next contact, pakipahit for the business. So, hello po ulit. Rinig po. Hello. Narinig. So, ayun po. For the next question, what were the most difficult times in your career and how were you able to overcome these tough times po?
Ah, paulit nga po ulit ang tanong. Ah, what were the most difficult times in your career and paano niyo po na-overcome yung mga difficult times na yun? Yung pinaka mahirap is lang yun nga yung nakikipagtrabaho ko sa ibang lahi. Kasi may times na ikaw hardworking ka, sila hindi sila hardworking. Lalo na yung mga amo mo, ibang lahi. Siyempre, minsan na hard time ka. Ang gagawin mo lang, gawin mo lang kung ano yung kaya mo. Mag-work ka lang. Ano yung kaya mo ibigay, kung ano ka talaga. And then, mapapansin naman ng passion kung gaano ka kasipag. Ganun. Okay, sir. Next question po. How is it working in a multicultural industry? Yun, no? Wait lang. Kasi kung nag-work ka sa ganun industry, kailangan mo lang talaga magtiyaga. Kailangan mo magtiis na matatapos mo yung kontrata mo, ganun. Siyempre kailangan mo ng sipag na pagtrabaho. Tama ba? Okay, sir. In Ano terms po, sir? of multicultural industry po, ano po? Ano yun, di ba? Yung iba't multi. How is it like working with other Nationalities. yes po. Yun. Like I said before, no? Kung meron namang okay, meron namang mababait, meron ding okay. Kasi syempre iba't ibang lahi kayo. Iba't ibang ugali, iba't ibang paniniwala, syempre. Tapos, syempre, may iba't ibang religion din doon. Kaya kailangan mong mamimili ka ng mga sasabihin din. Kasi napaka-importante. Sa barko, meron kasi doon meron to respect talaga. At may nasabi ka or hindi kayo nagtalo kayo. May chance na may term ka naman na disciplinary dahil sa words na sinasabi. Kaya kung nag-work ka sa ibang lahi, kailangan naman makibagay ka, malawak yung pag-unawa mo sa kanila. So, for the next question po, what's your formula for success? Formula, yun lang. Lagi nyo lang galingan. Gawin nyo lang lagi yung tama. Lagi ko sinasabi, hindi yung tawa, gawin nyo yung best nyo. Hindi, huwag kayo makakalimot. Lagi magdasal. Then, kung may mga pangarap na kayo, so lagyan nyo ng gawa. Kasi, mas maganda yun. Na, gagawin nyo yung pangarap mo. Next question po is, how did you cope with your homesick? Or ano po yung ginagawa niyo kapag na-homesick po kayo? Ayun, no? Pag na-homesick ako dahil mga first time ko,
Syempre, makukulong ka lang sa kwarto mo, mahiga ka lang, siya ka. Pero, pinaka the best steps yung still communicate in your family. And then, always pray to God. And then, tsaka, pakisalamuha kayo sa ibang tao. Gaya nung pag may party kayo, sumali kayo doon. Para yung isip nyo, nababaling na di-distract. Hindi yung moment na po kayo. Ganun lang naman ginawa ko that time. Pero hindi siya mawawala kasi halos nung pauwi na ako. Nakumsik pa rin ako kasi syempre na-twist ko yung family. Alam nang pauwi na. Next question po is, ano pong mabibigay niyong advice sa mga gusto pong mag-cruise? Yung gusto ko lang ibigay na advice, yun lang. Tawag dito. Kung magpangarap kayo ng mataas. Tapos yung pangarap, tuparin nyo hanggang sa makamit nyo. Huwag kayo mawawala ng pag-asa kahit ma-fail kayo, hindi kayo matanggap, try and try, and then ibibigay naman ni Lord yung para sa atin. Yun lang, huwag kayo susuko. Try lang ng try. The next question naman po, nakaranas po ba kayo ng malalaking alon or mga bagyo po during your work po? Sa Baguio, hindi pa totally kasi naglilinis kami pag medyo may bagyo. And then sa mga sa alon, meron. Sobrang maalon siya, halos maglalakad ka ng nakatagilid ka or like natutulog ka para kang binuduyan, ganyan. Sanayin nyo lang yung ganun. If hindi nyo talaga kaya, pwede naman kayo uminom ng mga sisik tablet kasi meron namang pinoprovide si company na gano'n kung hindi nyo talaga kaya. Tapos, pag may mga nararamdaman naman kayo na gano'n, pwede naman kayo magpaalam para magpahinga. Kasi napaka-importante rin syempre ng health dun sa company. Then last question po, how can you motivate tourism students like us to sail with you in the near future? Yun lang. Yun, sinasabi ko sa inyo, patuloy nyo lang kung ano yung ginagawa nyo. And then, magsikap kayo, mag-aral kayo mabuti. Hindi. Actually, sa barko naman, kahit di kayo girlfriend, okay lang. Kasi more on experience sila nag-release. Pero, kung maaari, makapagtapos kayo tapusin yung pag-aaral. May chance kayo, kung fresh graduate kayo, try nyo na rin agad mag-apply. Kung di talaga kayo siniswerte naman, pwede kayong mag-work muna like 2 years. Yun. After nun, pwede na kayong mag-apply kung anong gusto yung position. Marami naman marami namang posisyon na pwede kayo dyan. Yun lang. Basta galingan nyo lang lalo. Tuparin nyo yung pangarap. Hi, thank you so much po Sir JC for sharing your cruise experience po as a cruise professional po in the cruise tourism industry. Ayan. We assure you that someday kahit isa po sa amin, ayan, makasama niyo po sa inyong cruise line industry. Ayan. Hopefully, sana lahat kayo maka-work po rin, syempre. Opo, ayun kasi ang dami pong opportunities na meron sa cruise line. Ayan, sa aming mga tourism student.
Yeah. Napakarami. Sa try lang kayo ng try. Antay ko kayo. Okay po. So, for our token of appreciation, ayan. So, Miss Elaine will send the e-certificate na po once na mapirmahan po siya ni Sir Hernan po, yung aming advisor. Elaine? Tama, di ba? Ayan. So, thank you po for having us. Ayan. And we hope that, ayun nga po, magkita-kita tayo sa barko. Thank you po. Yung iba po, may other questions pa po. If wala na po, can we have a photo op po? Ayan. Picture po tayo since we only have 1.5 minutes left in this Zoom meet. Ay, Ayan. okay Elaine, lang po, can you i-stop please ko na screen- yung recording. Okay.